Pwede daw dyan? Marahil ito lang ata ang camping spot na halos abot mo na ang kalangitan. Pero hindi naging madali ang adventure namin dito dahil kahit summer na, binagyo nga kami sa lugar na to. At sa video nga na to, samahan nyo kami ni Jai na tumuklas at maghanap ng mga naggagandahang camping spot dito sa Malaybalay, Bukidnon. Meron daw isang ilog sa unahan. Pero bumabaha daw dito. Kanina part? Mula nga sa preparation, mahabang biyahe at buong detalye para marating namin ang lugar na to. Ang layo! Pero bago lahat yan, ito muna ang mga naging ganap dito. Okay kayo. Igo kaya. Oy, di pa. Uy, alog kayo. Pwede pala dito, maglabing-labing. Hi guys! Welcome vlog! Hi guys! Welcome again to our vlog guys. Kasi today, babalik na naman kami ulit ni Chris. Babalik? I mean, gagala na naman kami. Kasi after natin pumunta sa Bohol, nagpahinga muna kami ng saglit. So ngayon, samahan nyo kami mag-camping ni Chris sa Malaybalay. Kasi kung naalala nyo dun sa matagal na vlog na yun, yung naka G4 pa kami, naka Mirage pa. Hindi namin natawid yung sasakyan doon kasi tawid ilog siya. Ito yung mga panahong pangarap pa namin ni Jai na magkaroon ng 4x4 na sasakyan para makapasok at makatawid din kami sa mga spot na katulad nito. Ano, gusto mo pa tumuloy ho? Hindi na. Medyo nag-ano talaga ako eh. Parang naisip ko na kailangan talaga namin ng 4x4. Alam mo yun? Ang hirap ipasok guys sa mga ganito. So, dadating ang panahon na makakuha kami ng 4x4 soon. Pero hindi namin akalain na magkakaroon din pala kami ng 4x4 na sasakyan. At ito na nga ang ginagamit namin sa mga adventure namin ngayon. So ngayon, dahil naka-jeepney na tayo, tatawid na natin. And ito yung mga gamit namin. Tada! So, samahan nyo kami mag-ready. Kasi for now, pupunta muna kami sa Iligan. Kanila mama, papa, doon muna kami mag-stay for one night. And then, dediretso na tayo sa Malaybalay. So, let's go! So guys, ito yung mga dadali namin gamit papuntang Malaybalay, Bukidnon. Meron tayong upuan, tent, at meron tayong table. Ito, bago namin bili itong box sa... Table, box siya Box na siya, may upuan. may upuan. And ito yung nilalagay natin sa loob ng ating Tent. tent. Meron tayong solar panel din at meron tayong dalang power station. Ito yung pinakakailangan talaga natin, itong EcoFlow na power station kasi kailangan talaga natin ng kuryente para makapag-charge tayo ng mga gamit. And guys, ito yung setup namin kaya samahan nyo kami ni Jai papuntang Malaybalay, Bukidnon. Dahil isa na naman tong adventure na sigurado kong magiging masaya. Kaya samahan nyo kami bilang mag-asawa. Ano daw? Ano daw? Kaya guys, samahan nyo kami sa adventure na to. Let's go! Siyempre, pagsasakyan ng dala namin, paniguradong madami kaming dadalhin na gamit na pang-camping. At ito nga ang isa sa nagpapasaya talaga sa adventure na to, ang mag-prepare ng mga bagay na kailangan namin. Isa-isa na nga namin pinasok sa sasakyan ang mga gamit namin. Buti na nga lang, kasyang-kasya sa jeepney ang lahat ng mga bagay na kailangan namin sa adventure na to. Ang maganda rin kasi dito sa jeepney, pwede mong mababa ang mga upuan at gawing malawak na lalagyan. Kaya nasasama din namin ang alagan namin sa adventure na to.
isang box. Isang outside Yes. box. So ngayon guys, full pa kami. Pero kasama din namin ang alaga namin si Kiro. Papasok natin siya maya-maya pag aalis na kami. Pero pa kaming onting ikakarga na lang. Kaya waiting na lang kami sa ibang gamit before kami umalis. Go. Mukhang excited na to. Ito pinakawalan ko kanina, ang kulit-kulit. Hey, sit! Sit! Daki, sit! Di mo minaw. Sit! Good boy. Walang treat si daddy, sorry. So kasama namin si Kiro sa adventure namin. Mag-adventure. Hello, Kiro, Kiro. Hello. Tingin sa vlog, Kiro. Hi, say hi sa... Say hi, say hi. Say hi to them. Hello. So kasama namin si Kiro guys sa adventure namin. So si Kiro diyan siya. Kasyang-kasya pa rin naman siya diyan, komportable pa rin. Natutulog lang siya sa biyahe namin. Yes. Kaya alis na kami guys. Tara na. After nga namin mag-stay ng isang gabi sa Iligan, ay dumiretso na kami agad papuntang Malaybalay Bukidnon. Halos 8 hanggang 10 oras din ang tinagal ng biyahe namin ni Jai. Dumaan nga kami sa shortcut papuntang Talakag Bukidnon galing dito sa Iligan. Medyo rough road pa nga ang ilang mga kalsada dito. May mga onting landslide at sobrang bilang lang ang mga dumadaan dito. Pinili namin ang ruta na to dahil sabi nga nila mas makakasave daw kami ng oras pag dito kami dumaan. So yun guys, from Iligan to Kier sa Talakag, dito kami dumaan. And sobrang tarik na yung araw guys. Ingit. And ngayon, papunta na tayo sa Malaybalay Bukidnon. Dahil napakalayo na nga ng naging biyahe namin, kaya dumaan muna kami sa isang tindahan para mag-relax saglit. So, eto baby Kiro ko. Kasama namin siya pa Malaybalay. Gagala na naman ang baby ko. Kumain lang kami saglit dahil kailangan pa nga namin magmadali sa biyahe na to. Dahil 2 oras pa nga para marating namin ang Malaybalay Bukidnon. So yun guys, tapos na tayo kumain ng chikwate. Chikwate na sayang no? Sikwate. Sikwate, hindi chikwate. Chikwate. Sikwate. And nadaanan lang natin to somewhere here in Bukidnon. Supposedly sa highway dapat kami dadaan. Pero napag-isipan namin na dumaan na lang sa liblib para iba naman yung ano namin kasi iwas sa traffic. Liblib naman. Sobrahan lang sa liblib guys kasi medyo nakakatakot lang kasi wala ka talagang kasabay. Wala kang kasabay. Tapos rough road yung daan. Pero meron namang sementado pero may mga rough road din. So, meron pa kaming 96 kilometers na biyahe. Malayo-layo pa to. Kasi 2 oras pa. And si Chris na yung nag-drive. Nag-swap na kami. Ako nag-drive dun sa may bukid-bukid. So, yan. Let's go, guys! Umuulan na, guys! So, umuulan na dito. Ang ganda talaga. Like, hindi ko masabi yung beauty rin kasi puro all green siya, guys. So, Layo pa natin. ay, oo. Yung gasolina natin. Yung gas namin, hindi kami naka-full tank sa Iligan. And then, wala talagang gas station. Chinek ko yung mga gas station na sa, Malaybalay pa. Aabot kaya Pag to. Kaya lalagpas. nag-aircon kami. Oo. Kaso umulan. Kaya nga. Pero yun, bahala na kung anong mangyari kasi malupitang adventure to guys. Yung last namin punta dito sa Bukidnon, naka-auto pa kami. Ang dami naming na-miss, ang dami naming na hindi napuntahan dahil hindi makatawid yung aming auto na si G4, si Mirage. Pero ngayon, babalikan natin ngayong panahon na to, ngayong taon na to. Huminto nga kami dito sa signage ng Talakag Bukidnon dahil sobrang ganda nga ng tanhawin dito. Kaya naisip nga namin ni Jai na mag-explore at balikan din to sa susunod. Sobrang payapa at tahimik nga ng lugar nila dito na tila ba napakalayo sa kabihasnan dahil halos kami nga lang ang dumadaan sa kalsada na to. Grabe guys, 2 bars na lang kami. Aabot pa 2 bars! Nataabot na
Sa ganda nga ng tanawin nila dito, hindi namin namalayang paubos na pala ang gasolina namin. Medyo nagka-problema nga kami dahil walang mga gasoline station na malapit dito. Buti na nga lang may nakita kaming gasoline station sa isang baryong nadaanan namin. Nakabili na rin kami ng isdang pwede namin maulam para sa camping na gagawin namin mamaya. Hasa, budlis, hasa, buntis. Ang hasa na buntis. Ay, sorry na. Hanggang marating nga natin ang sentrong bayan ng Malaybalay, Bukidnon. Pero hindi dito ang destinasyon natin ngayon. Dahil kailangan pa nga namin ni Jai maghanap ng lugar na pwede naming mapagkampingan. Kaya nagtanong-tanong nga kami sa mga locals kung saan pwedeng mag-camping na malapit nga sa ilog. Sige. Balik camping area pala yan. Sige. Thank you. Di ko sure kung pwede kami mag-camping dito pero ask natin dito sa reception nila. Sana ma-allow tayo dito mag-camp. Hindi mapapasok yung sasakyan. May parking area sila tapos campsite siya. So, ayun guys. Balik kami ngayon. Kasi motor lang daw ang napapasok dito. May pwede yung sasakyan pero may Parking area lang. Kasi hiking area daw nila. Feeling ko yan yung bundok na yun ni hike, sayang. At dahil gusto nga naming mag-camping sana sa tabing ilog ni Jai, kaya naghanap kami ng ibang spot na pwede naming mapuntahan. Ayun, nandito tayo guys. Sa spot na nakita lang ni Chris, tabing ilog daw. So, not sure pa kami. Titingnan pa namin yung situation kung meron talagang spot dito na may stayan. Pero kung hindi, dun tayo sa isang location na talagang pinagplanuhan na namin ni Chris. Anyways, so, let's go. Malalaman na natin ngayon. So, ano balita? Diretso tapos kaliwa. Diretso tayo, kaliwa. Hanggang may nakapagturo nga sa amin na meron daw lugar na pwede daw namin mapasok. Kaya sinubukan na agad namin ni Jai na puntahan to. Ay, ilog yun! Hala, ang ganda. Wait lang, baba ko. Wala pang tao. Wait lang. Hanap pa tayo ng pwesto. O sige, pumili ka na. Wait lang. Grabe, ang ganda, men. Hindi ko alam ano tong pinasukan namin ni Chris, pero inaalam pa niya, ini-scout pa niya, chine-check niya pa kung okay ba. And nag-ask siya sa mga locals dito and we'll see kung ano yung mangyayari. Taas ako sa locals kung malinis ang tubig. Para sa akin, okay naman yung spot dahil napakaganda nga ng view mula dito. Pero sabi nga sa akin ng ilang mga locals na hindi daw ganun kalinis ang tubig dito dahil meron nga daw mga farm ng manukan at may mga iilang mga kabahayan pa nga sa paligid. Hindi daw nila ma-assure kung sobrang malinis talaga. Okay. Pero may mga bata daw naliligo dito. Oo. Kasi daw, ano daw to, may mga poultry daw dyan. Ayun nga, isa nga chine-check ko kasi kanina may nakita ko. Nay, limpyo ng ilog, Nay? Kino-confirm pa namin kung itutuloy ba natin yung pwesto dito or maybe sa taas ng bundok kami mag-camping. Mangka na mag-ahang paingon sa kito. Naa dito. Ikan petes kasang buno kayo. Mao ba? Masulod ang sakyanan sa ilog. Oo, makasunod. Diya, unahan ako din. Naay iskwad ni Mabdan. Oo. Mangka na din mo diha sa naay luto kung ahang pa sulod pa kito. K2. Ingani ra pud siya dito, Nay. Limpyo dito. Mas limpyo dito. Limpyo kay gikan gid sa alasan. Lasang sa K2, Nay. Okay, Nay, thank you kayo, Nay, ha. Sige, Nay, thank you kayo. Unahan lang daw dyan, i-ask natin, unahan ng school daw. Mas malinis daw doon kasi galing sa Lasang daw talaga. Oo. K2. Tabukta sa... Hindi, bali, labas tayo ulit. Unahan lang daw, unahan ng school. Okay. Doon daw tayo. Ano, sa tingin mo? Sa tingin mo. Try natin sa K2. Try natin. Kung di pa rin tayo confident, Miste na. akyat na tayo sa bundok. Sige. Sige. Natripan mo na? Oh, parang ang ganda. Parang gusto ko na doon. Kasi di nga tayo makakaligo, di natin alam baka may dumadaloy na mga na naman dyan. Sa K2 tayo. Try Oo, natin. i-check na lang natin. At least adventure tayo ngayon. Napakita natin yung view dito. Kung may gustong magstay dito, pwedeng pwede guys. Pero ang ano lang namin advice, ingat lang kasi baka may pupluhan. Kaya pinuntahan na nga namin agad ang spot na sinabi ni Nanay. Pero nagkaligaw-ligaw pa nga kami dahil hindi namin alam kung saan ang pasukan papunta doon. Lakas ng trip natin.
dilim na parang uulan. Napakasaya talaga ng adventure na to. Kahit kung saan-saan pa nga kami napadpad. Hanggang maratingan namin ng ilog na to na malapit na daw sa sinasabi ni nanay. Ay, ito na yung ilog dito? Ito na yung ilog? Napailain ilog dare? Oh, Asa man padulong? dito. Street ra kada nga dalan. Tapos masulod ang mong sakyanan. Oh, Mao ba? masulot Usa man dira. ninyo dakop? Isda. Usa sa baligya ninyo? Dili. Usa man niya? Ay pangkaon ninyo. Ha? Dili pud. Dili? Usa man ninyo? Ang botella eh. Sila lang. Asa niyo nadakpan? Dira. Oh, daghanan niyo yung dakpan part. Uy, meron daw isang ilog sa unahan. Pero bumabaha daw dito. Kanina part, Guys, papatulong ako sa mga locals, mga taga dito kasi sila yung nakakaalam ng lugar. ever good na kanang no time na good, dito na lang ta sa Pikas, balik na lang ta dito katong mas lawak ba? Nagpapan sa ilaha, magbayad ako sa ilaha. Alam ng mga bata, papasama tayo sa spot lang tapos bayaran ko lang sila. Merienda nila. Sinubukan nga namin ni Jai pasukin ang sinasabi nilang lugar. Pero mukhang liblib na nga masyado ang lugar na to. Kaya sinilip lang namin onte at bumalik na nga kami agad. Salamat sa abala. Salamat kayo sa inyo. Amping mo. Tamang adventure lang yung ginawa natin. Nag-try lang kami in case na may makita talaga kami. Pero, Scout lang. Oo, nag-scout kami. Pero worth it naman ang scout kasi ang ganda naman ng dinadaanan namin. And kinabahan lang kami kasi medyo liblib na kasi siya masyado guys. And then may mga tumitingin na rin sa amin. Pero hindi ko naman ginajudge yung tingin nila. Pero yun nga, for safety pa rin namin, kailangan, lalo na dalawa lang kami ni Chris. So, doon na lang kami sa area na kung saan talaga na kinakampingan ng mga tao. At hindi yung papasok lang kami sa lugar na hindi, lalo na hindi kami taga dito. Pagkatapos nga nun ay dumiretso na kami papuntahang Misty Mountain para dun na lang mag-camping. We need more than hopes and wishes for us to make it through the night. So guys, bumuhos ang napakalakas ng ulan. So hindi talaga kami pwede mag-ilog. Tingnan niyo yung weather, oh. Grabe. Sobrang lakas ng ulan kaya puntahan natin yung Misty Mountain. Pero sana makatawid pa kami sa ilog. Kasi tatawid pa ng ilog para maakyat yung bundok. Mahirap ba akyatin doon? Mahirap? Lisod? Saan po kayo pupunta? Misty Mountain. Misty Mountain? Okay lang po yung road pero parang makaakyat kami, no? Kaya lang ba? Kaya? 4x4 4x4 ba ito? Yes, okay, 4x4. Oh, sige, sige. Hindi namin inaasahan na may tulay na pala papasok sa Misty Mountain. Dahil huling punta namin dito ay hindi kami makatawid sa ilog na to. Nakahubad na si Chris ba? Basaan na to. Ready na sana siya mabasa. Pero Kala ko may ilog, may tulay na pala. wala na, may tulay na guys. Hindi na, malayo na sa dati. So, convenient na kung aakit kayo, talagang pinagawa na nila ng tulay. Pero yun nga, pag maulan, sabi daw mahirap daw isaka, lalo na kung iakyat, lalo na kung auto yung gamit nyo or hindi 4x4, medyo may kahirapan siya or dapat manual yung gamit nyo. Pero mostly, kay advice talaga is 4x4, kayang-kaya siya. So, meron daw umatras kasi hindi daw kinaya ang sasakyan. So, we don't know anong klaseng sasakyan yun. Pero ngayon, kaya lang siya, kaya lang basta 4x4 and maulan nga yung pagpunta natin. So, yun, ang dami ko na sinabi. Pero yun nga guys, may mga kasabayan tayo and mga campers din to sila, mga naka-pick up at saka mga naka-big bike. And titingnan natin, feeling ko maraming tao kasi Saturday. yeah. And weekends tayo pumunta dito. So, and tingnan nyo naman si Chris, ready na siyang nakahubad na siya eh. Hold up. Akala nyo may tulay, wala. Akala ko may tulay. Akala nyo may, wala pang tulay, pero yun na. Sayang eh. Yes. Yan pala yung ini-excite namin kasi kung to-throwback natin, talagang nakabugnot pa ako dati kasi takot na takot ako itawid. Pero kahit auto pala kaya na itawid, basta wag lang maulan guys. Yun lang. So guys, paakyat tayo ngayon ng Misty Mountain at doon na lang tayo magka-camping, mag-overnight. Medyo maulan ngayon pero kahit na ganoon, enjoy natin itong moment na to. Kasi sabi ko nga, hindi sa lahat ng pagkakataon ay maganda yung panahon. Talagang ganito talaga sa atin, minsan maulan. At mas gusto ko nga medyo maulan pag nagka-camping. Ewan ko, parang ang sarap sa pakiramdam na maulan. At kaya samahan nyo kami sa adventure na to. Let's go! Halos 10 hanggang 15 kilometro ang layo ng Misty Mountain
galing sa main road. Naging smooth naman ang pagpasok namin dito dahil naayos na nga nila ang daanan. Pero ang isa sa nagpahirap sa daanan na to ay ang ulan na napakalakas. May nakita lawin guys. Atras ang drone. 2 lawin yung nakita namin. Nagbago isip ni Chris. Prone sa lawin ang mga drone. So, ilang beses na kami naka-experience niyan. So, ayun lumalapit sa'yo. Nakita Ang bilis niya. Hala ka! Hala ka sayang! Basic lang ng 4x4. Ang layo! After 30 minutes nga ay napasok na nga nating tuluyan at narating na nga namin ang Misty Mountain. Bungad pa nga lang ng bundok na to ay siguradong mamamangha ka na talaga. Nandito na kami. I-off mo na. Hilong-hilo na ako. May signal! Signal na. May signal kami guys! Dito sayang. Akit ka dito. Ulit sa taas. Pagdating nga namin sa spot ay naghanap na kami agad ng pwestong kitang-kita ang mga bundok. Dito tayo pwesto. Ito area natin. Pwede daw dyan? Wala ba tayong mga harangan? Allowed dito. Nagpaalam na ako. Yo! So ngayon guys, napakaulan ngayon. Pero syempre, hindi natin ito papalagpasin ng pagkakataon. At nandito nga tayo sa Misty Mountain. Kasama ko si Jai. Magsiset up tayo ngayon. Medyo maulan. Tara na! Set up na agad. Syempre, anong oras na? Payong ko na. Hindi pwede mabasa rin ako. Idadamay pa ako ni Chris na babasa. Paano yung mga gamit? Bumuhos na naman ng ulan kaya ito, medyo nahirapan kami sa pag-set up namin. Ang lamig! May sobrang lamig! Ano na, wala yung bundok. Wala yung bundok! Sige lang, sige lang. Yan. Yan. Gato kahirap mag-camping ng maulan. Ang pinaka-importante pa naman trapal. Di man na trapal. Hindi, panglatag to sa ano. Oh, Panlatag sa? to tent. Dili siya panlatag sa tent. Panlatag to, sa ground. Hindi ko inaasahan na uulan kaya hindi ko dala ang mga trapal na para sa ulan. Akala ko kasi hindi na uulan sa ngayon dahil pa summer na. Pero yun nga, isang lesson na naman sa amin na pag nagka-camping kami na maging ready lagi sa mga bagay na pwedeng mangyari. Gusto ni Chris daw ma-experience yung ulan na camping. Okay lang sana actually pag maulan, pero ang mali lang, lahat ng trapal namin hindi niya dala. Ang dala niyang trapal, yung tumatagos. Tela ang dala niya. So paano yan? Hindi sinasabi niya, ito yung gusto ko talaga. Kung babalikan natin yung mga videos na nakailang beses na siya nagsabi na gusto niya talaga ng maulan. So ito na, pinagbigyan siya ng panahon, pinagbigyan siya ng weather. Binigyan ka ng maulan. O, di ba?
Okay, close up. Feeling ko, atras pa natin din. Hi guys. So, matinding pagsubok tong ginawa namin. Hindi pa rin ako makamove on guys kasi napaka-challenging talaga pag set ka ng camping, lalo na pag maulan. Talagang mababasa ka. Yung asawa ko natuyo na sa ulan. Sana, hopefully, hindi tayo mabasa mamayang gabi pag matutulog. Gali, ang dami nating pagkain. Nasobrahan ko yata nabili. Masyado tayong nagpi-fiesta eh. Okay lang yan, pang birthday ko naman yan eh. So ngayon guys, birth month ko ngayon. Hulaan nyo na lang kung kailan yung birthday ko. Hindi ko alam anong plano namin sa birthday ko. Pero masaya na ako sa ginagawa pa lang namin. Ay, hello po! May magpapapicture daw. Say hello po! Po. Pwede magpa-picture? Ah, sige po, sige. Wait. May magpapicture daw ulit. Ito na, final na to guys. Ang daming commercial na nangyari. Pero okay lang yun. Part of the life yun. Sa pagbablog. And ba't may martelyo dito? Let's pray na hindi tayo mabasa dito mamayang gabi. Pero, nagpapasalamat tayo sa owner ng Misty Mountain, yung owner ng place na to. Binigyan tayo ng free coffee nila. And thank you so much po, sir, ma'am. Hindi namin alam kung anong name nyo, pero nagtithank you po kami. And napaka-solid ng place talaga nila, guys. So, kung mag-visit kayo dito, as in, worth it, guys. Pero be prepared lang, magdala kayo ng trapal. Hindi tulad ni Chris na hindi nagdala ng trapal. Wala, nabasa ko yung itlog. Oh no. Pero naka-plastic naman siya. Okay. So yun guys, sa pagdesisyon na namin ni Chris na kasi dahil nga wala kaming mga tarp, trapal. So, parang lumaki ang space namin at magamit namin yung area na to na kung saan hindi kami mababasa. Doon na kami matutulog sa loob ng jeepney. So, gagawin namin bed yan. And then, tatanggalin na lang namin ang tent para comfortable kami gumalaw at malawak yung area namin na hindi kami nagsisiksikan kasi halos mabasa kami. Halos mabasa kami sa area na to. Pero okay lang. It takes time naman sa pag-prepare ng gantong situation. Hindi naman namin, first time namin ma-experience na maulanan ng camping. So, let's go. I-set up na natin, ililigpit na namin ang tent. And then, gagawin namin bed yung aming jeepney. So, let's go. Wait lang. Ganda. Ito ang dahilan na sugat ang aking daliri. Lala kay ni Chappy. Pero tingnan mo gaano katalim yan guys, oh. Oh, wala pa ko'y pressure na ah. How much more kung may pressure.
Kaya mo yun sa yung knife, oy. After ng mahabang preparation, sa wakas, pwede na kaming makapagluto. Medyo nakakapagod talaga ang mag-set up pa lang ng mga gamit. Kaya nagutom talaga kami ni Jai ng sobra. Buti na lang, madami kaming baon sa camping na to. Kapasok. Wala, hugawa niya, oy. Naglupad di ay ang atong isda. Okay, kinana. Ready na? Go! Dili. So guys, gagawa tayo ng fruit salad. Fruit salad. Lalagyan natin siya ng kondensada Aha. at ng evaporada. Wow! Sarap. Wow, giblo. Saan ka ng giblo? Para mas mabilis lumabas. Ganyan ka siguro, no? Kailangan pala i-blow. Dahil binoblow para mabilis lumabas. Ikaw nag-iisip nun? Wala akong iniisip. Kumpira ka. Wow! Blow, yun. Be? Pasubo daw ako ng... Kung ano sinasabi mo ba? Ano yan? lutong marshmallow. Sarap eh. Sabi ko sa'yo, sarap eh. First time namin nakatikim ng ganito sa, guys, na nilulutong marshmallow. Susugat tayo kutsilyo yan. Hindi. Sige. Game. Kap. Sarap. Sabi. Nakaharap sa'yo. Delikado kutsilyo. Wala kasi kami yung stick, guys. So, tingnan mo, ang creamy, oh. Tama na, kutsilyo kasi. So, medyo marami yung nagka-camping ngayon dito sa area nila. Pero kami ni Jai dito, nag-enjoy lang din kami sa sarili namin. Naririnig nyo, medyo maraming tao dito ngayon. May sari-sariling mundo naman. Yes, may sari-sariling mundo. Okay. At kami ni Jai, ito yung aming munting setup. Dito kami masaya and nagustuhan talaga namin yung mga ganitong klaseng activity gawa ng masaya siya, masayang mag-set up, nakakapagod maglikpit, pero kahit na ganoon, yung experience na naranasan nyo, yung quality time, and syempre hindi mo na mababalik yung oras, and syempre mas maganda na ma-maximize natin yung oras natin, nabubuhay tayo sa present moment, at ito yung ginagawa namin ni Jai. Ina-enjoy namin yung present moment, yung moment na meron kami ngayon, at yung mga moment na darating pa. Creamy. Dami kasi yan. Sunog na. Sarap. Told you. Dito. Okay. Lord God, thank you sa biyaya, sa pagkain, sa blessing, Panginoon, sa pagkakataon na makita ang iyong magandang creation. Lord, i-bless niyo po ang aming pagkain. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. In-enjoy lang namin ni Jai ang lugar na to at ang pagkaing nasa harap namin. Sobrang blessed kami ni Jai sa maraming mga bagay at sa experience na sigurado akong hindi namin makakalimutan. At dito nga kami matutulog sa loob ng sasakyan. Sobrang komportable namin dito sa loob ng sasakyan. Kaya nakaka-relax talaga sa pakiramdam. Pwede palang malatag yung upuan dun sa harap. At first time namin ginawa to. So parang kasya naman kami dalawa ni Jai dito sa loob. Naging malaking kama. Naging malaking kama siya, no? Yeah, let's see kung komportable. Kamusta? Okay siya? Okay kayo. Komportable? Okay kayo. Ligo kayo. Uy, di pa. Uy, alog kayo. Pwede pala dito maglabing-labing. Aluga, oy. Aluga, oy. Our son's name is Goldie Ace.
Hello, good morning. Ingay mo. Sorry. Tama naman view natin sa labas, oh. Ang ganda naman ng view dyan. Ang lamig. Buti ko, balot na balot ka. No? Okay ka pa? Maya-maya na tayo magluto ng breakfast. Ang lamig eh. Morning, guys. Ba't ka natatawa? Yung mukha mo. Gusto problema sa mukha ko. Morning. Morning. Lamig dito. Pero okay dito, no? At least pag nakaklose yung sasakyan, hindi gaano malamig eh. Pag binuksan, lamig ka. Meron dito, no? Parang hardcore yan, no? Weekends kasi tayo pumunta eh. Lagyan natin ng onion. Onion ni Chris. Good morning. So guys, nagluluto si Jai ng breakfast namin. Ito yung ating breakfast, corned beef. Then magpuprutas na kami, then may rice tayo dito. Meron pa kami ibang pagkain pero baka hindi na namin lutuin kasi medyo busog kami ngayon. So, corned beef lang tayo, then prutas. Solved na, no? Yep. Siyempre, hindi lang yan. Napakaganda ng view natin dito, guys. Tingnan nyo naman yung view natin dito. Nagsisea of clouds na. Lumalabas na yung ulap. Yan, kumakalat na siya. Medyo maraming campers at napakaganda ng spot natin. Ay na-enjoy lang namin tong spot natin kahit maraming people. So, yan. Thank you, Lord. At natapos na naman ang isang adventure naming dalawa ni Jai. Kaya nagpapasalamat kami sa lahat na nagtapos sa video na to. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ay isubscribe mo na at i-click ang notification bell para sa marami pang adventure na katulad nito. Kaya hanggang sa muli, paalam! Oh, but every time it goes to hell, you figure out you might as well sit back and enjoy the show. Guys, ang bilis ng oras. Wala na, uwi na kami. So, tapos na yung adventure namin sa magandang view na to. And ngayon, samahan niyo naman kami kasi may panibago naman kami activities ni Chris para sa aking birthday. Happy birthday, yarn! Birthday girl, yan! And magpapa-photoshoot kami kasama sila Mama Jonabel, ang CEO ng Pink Lam. Pero sa susunod na video yan. Yes, abangan niyo. And guys, nandito tayo. Natapos na naman ang isa nating adventure dito sa Misty Mountain. Napakaraming tao ngayon kasi Sunday. At ito yung aming setup. Dito kami nag-camping. Dito kami may spot sa likod ng napakalaking bundok. At kaya tapos na. Let's go!